May, drama diyan sa Senado. Araw-araw po, nagwawala itong mga, taga-minority. Baka mabawasan po sila literal sa mga atake sa puso. Grabe na po yung galit 'no, ramdam na ramdam niyo yung galit. Simple lang po yung pag-uusap. Talagang gusto po nila sila masunod sa Senado kahit sila minority. Mga sutil, eh. Ang tagal po na panahon na sila po yung namumuno sa Senado. 'No? Hindi po nila ginawa yung mga gusto nilang gawin. Ngayon eto na po may bago ng pamunuan tsaka po sila. Alam niyo po napakatagal na panahon na halos wala 'no, halos wala pong, eksena yang mga senador na yan sa panahon ng namumuno ay si, Senator Soto. Senator Soto at Lacson halos tahimik po yung Senado. Halos wala kang maramdaman. Ngayon pong eto na, may bago ng pamunuan tsaka po sila nag-iingay lahat. Ang dami pong panahon na dapat puwede silang mag-ingay, gawin nila yung gusto nilang gawin para sa bayan, kung ano man yun, 'no? Sa totoo lang po, nasa kanila ang lahat ng power. Ngayong iba na po yung nasa poder ng kapangyarihan, tsaka po sila ang iingay ngayon lahat. Panay kontra lang naman, sabotahe po ang tawag diyan 'no, yung walkout po nila sabotahe yan. Kaya total hinahanap ko si Lito Lapid, binilang ko yung nagpa-picture, 10 lang. Alam mo Senator Lito Lapid, makakatulong ka ng malaki sa bayan kasi gagawin at gagawin nila yan, magwo-walkout sila tuwing hindi po nila nakikita kung natatalo po sila. Actually talo po sila sa argumento 'no? Talo po sila sa argumento diyan sa Senado kaya ang gagawin po nila nag-walkout sila, te-technicalin nila tapos si Tito Soto ang on cue, sasabihin po niya, "Nasa quorum pa ba tayo?" Ang quorum po ay, 50% plus one. So ang quorum po sa Senado ay 13. Ngayon, Pinunong Lapid, alam namin na wala kang silbi sa napakatagal na panahon. Ngayon magkakaroon ka ng silbi kasi alam niyo ang mangyayari, mga kapatid? Ang mangyayari po, tuwing meron pagdedesisyonan na dadaanin sa botohan, magwo-walkout yang mga lintik na yan at magre-raise, maiiwan yung isa, yung kanilang minority floor leader, maiiwan diyan at sasabihin na, "Meron po ba tayong quorum?" Natural wala dahil 12 lang sila, kaya Pinunong Lapid, "Ako nakikiusap, wala kang silbi sa Senado, magtapatan na tayo, hindi kita uutuin na ikaw ay may silbi sa matagal na panahon." Kalokohan po 'yan, mga marami kang batas. Eto lang ang pakikiusap namin sa'yo, bumaliktad ka papunta sa majority para hindi na nila magawa yung pagwo-walkout nila. Yun lang ang hinihiling tapos 'pag may nag-raise ng quorum, matatalo sila, sabay umalis ka na, pan-13 ka, eh, sa botohan. Ang dami pong mga pinagsasabi ng mga hinayupak na 'to. Lagi po nilang sinasabi nire-railroad, minamadali, pinagtutulungan. Oo, totoo naman. Ako ngayon lang ako magsasalita, Lito Lapid, swerte mo lagi ka nananalo, hindi ka namin nararamdaman. Ngayon magparamdam ka. Wala ka namang silbi sa minority, hindi ka nga nila sinasama, eh. Pinagtatawanan ka ng minority, pinagtatawanan ka rin ng majority, pinagtatawanan ka ng buong sambayan ng Pilipino. Pero mayroon kang maiko-contribute kasi lagi po na lang magiging ganyan. Lagi po na tuwing merong pagbobotohan mag-aano po sila, yun lang ang gagawin mo, pan-13 ka, uupo ka lang diyan, bibigyan kita ng laro na malilibang ka, tuturuan kita maglaro. Yung pag-upo mo diyan may silbi ka, pan-13 ka, para lang matuloy ang quorum. Sasadyain nila yan, eh. Sabotahe po ang tawag diyan. Okey, sabotahe po ang tawag sa
ginagawa ng minority ngayon. Bakit hindi kayo makapagtalo? Tama po yun yung pinupunto ni Senate President. Yan yung sinasabi ko sa'yo, Senate President, eh. Masyado mong inaalagaan yung kanilang damdamin. Butatain mo yan kung dapat butatain. Sa susunod, dun ka umupo sa upuan ni Loren Legarda para ikaw ang magru-rule. Pukpukan niyo ng baton. Alam mo si Kiko, napahiya siya kay Loren Legarda. Sinasabi na curtailing. Curtailing, ang daldal mo. Napipigilan ka ba sa pagsasalita, Kiko Pangilinan? Ano ang sabi ni Senate President? Pangalawang pagkakataon, naninigaw ka. Sinisigawan mo yung mga senador. Maiyak-iyak na si Loren Legarda sa'yo. Kikilalanin ka, ang daldal mo. Sigaw ka ng sigaw. Oh. Tama yun eh. Kaya lang, siyempre, ayaw pumalo ni Loren Legarda eh. Kung ako yan, pak! Suspended. Pagkatapos, mag-walkout man kayo. Alam mo, Lito Lapid, yun talaga, para hindi na sila makapag-walkout. Ang gusto po nilang sabihin, gusto nilang i-continue yung kanila pong panawagan na ang panawagan po ng mga 'to, ibalik ang dignidad ng Senado, ibalik ang, ng Senado. Kayo nagpapabagsak sa Senado. Saan ka nakakita na nag-walkout? Ano kayo, high school student na hindi nagustuhan yung, tawag na referee, nag-walkout? Basketball ba 'yan? Gano'n talaga, sanay na sanay kasi sila na mga spoiled kasi. Sanay na sanay 'tong mga 'to, itong mga nasa minority na nasusunod yung kapritsyo nila. Ganyan yung mga spoiled, eh. Makipagbardagulan kayo, walang problema. Makipagtalasta, magsigawan kayo diyan, magdebate kayo, walang problema. Ano, Senator Alan Cayetano, baguhin mo na yung style mo. 'Wag mo na silang pini-please lagi. Ayaw nilang magpa-please. Pupunta sila diyan araw-araw, kung araw-araw merong Senate, hearing, merong Senate plenary, araw-araw nilang gagawin 'yan, kokontrahin. Ano ba pinag-uusapan? Wala pa po. Wala pa po roon sa gustong baguhin ni Marcoleta yung rules. Pinagpipilitan ni Soto at saka ni Lacson na hindi puwedeng ibalik, dapat daw naroon sa rules. Sino po may sabi? Alam niyo po ba ang rules, kung ano po ang rules? Sino po ang mas mataas, yung rules o plenary? Plenary. 'Pag sinabi po ng plenary na baguhin natin yung rules, puwede pong baguhin yung rules. Yan yung sinasabi, kaya napundi na si Marcoleta, eh. Sabi ni Marcoleta, yan na mahirap. 'Pag yung mga tumatayo dito walang background sa batas. Sino po ang una nasaktan? Si Erwin Tulfo. Walang legal background. Tapos ngayon masasaktan kayo. Hindi po puwedeng masaktan lang kayo lagi tuwing pupunahin kayo. In the first place, alam ninyo na ang Senado, alam ninyo na ang pagiging senador ay gagawa kayo ng batas. Alam ninyo na yung pinasok ninyo tungkol sa batas. Tapos masasaktan kayo 'pag sinasabing wala kayong legal background. It's up to you to catch up. Hindi po kasalanan ng mga senador na abogado kung hindi kayo abogado. Hindi po kayo dapat adyasan. Kayo ang dapat mag-adjust sa Senado. For the longest time, Erwin Tulfo, nagagalit ka. Ini-insist nyo kasi na qualified kayo. Pasensya na po, kahit yung mga kakampi naming hindi abogado. Pero kung hindi ka nga abogado,
magsumikap ka na aralin yung mga batas. Ako po hindi po ako abogado, pero hindi niyo po masasabi sa'kin, hindi ako masasaktan 'pag sinabihan ako o 'pag may nagsalita na yan ang mahirap 'pag walang legal background. Kasi kahit hindi ako abogado, may legal background ako at mayroon akong nagsisikap ako na aralin ang batas. Ano yan, gagawa kayo ng batas tapos masasaktan kayo, masasaktan lang kayo lagi. Eh, kung ako yang sinabihan niyan, eh, ano ngayon kung hindi ako abogado? Abogado lang ba may kakayahang magbasa ng batas? Eh, hindi, nasasaktan lang kayo, eh. 'Pag nasaktan kayo walang walang kuwenta yan. Hindi kayo ubra sa mga debate. At ang pagiging senador at pagiging congressman, debate ng debate yan. Palibhasa sa 'to si Erwin Tulfo, galing yan sa pagiging congressman na dun walang deba-debate dun. Kung ano sabihin nung speaker, lalo na na speaker niya si Speaker Martin, yun ang masusunod. Paulit-ulit. Kami nga nakikinig lang, naunawaan namin, eh. Eto ire-real talk ko kayo, kahit nga sabihin ng plenary, ng majority, isantabi muna natin yang rules, baguhin natin yang rules na yan, pupuwede. Botohan lang ng plenary. Sino ba gumawa ng rules? Saligang batas ba yang rules na yan? Senador lang ang gumawa niyan, eh. Mas mataas po ang Senate plenary kaysa sa rules niyo. Hindi niyo ba alam yun? Very basic yun. Kumbaga sa lahat po ng samahan, yung General Assembly mas makapangyarihan kaysa dun sa kanilang saligang batas. Dahil yung General Assembly puwedeng baguhin yung sarili nilang batas. Oh, hindi yung saligang batas ng Pilipinas, walang magiging above sa saligang batas. Kung may samahan kayo at merong rules yung samahan niyo, puwedeng baguhin yan ng samahan. Kung ako nga naroon, kung ako senador, babarahin ko pa yung ano ba yung ini-insist niyong ano ba yung ini-insist niyo na ibalik sa Committee on Rules? Mas mataas ba yung committee kaysa sa plenary? Kaya nga plenary. Alam niyo po, masama pong gawain yang ginagawa ng minority. Gusto nila sila masusunod, minority nga kayo. 'Pag hindi sila nasunod magwo-walkout. Ayun yung ini-insist ni Marcoleta, eh. Pag-usapan na 'tong yung panukala ko dahil bakit niyo binabalik sa Committee on Rules? Mas makapangyarihan pa yung Committee on Rules sa plenary. 'Pag nagpasya yung plenary, tignan niyo, binuwag nga ng plenary. Binuwag nga ng plenary yung lahat ng committee tapos sasabihin niyo, hindi po puwedeng ano, kasi dinala yan sa Committee on Rules, wala pang Committee on Rules. O ano ngayon kung wala ng Committee on Rules, tunganga na lang kayo lahat? Kaya nga may plenary. Lahat ng committee under ng plenary. Panay kasi mga spoiled 'tong mga 'to, wala namang mga alam sa batas. Totoo naman 'yun, Bakit kayo masasaktan? Ako 'pag sinabihan akong walang background sa legal, aangal ako. Dedebatehin ko yung nagsabi sa'kin na wala akong legal background. Hindi ako abogado pero hindi mo puwedeng sabihin sa'kin na wala akong legal background. Yun dapat yung sinabi ni Erwin Tulfo, hindi yung, "Nasasaktan kami, papaano na lang hindi kami abogado." Lalo mo lang pinahalata. Akala niyo, ngayon sasabihin na naman nila, "Oh, ibangon natin ang ano ng Senado." Panay kayo ibangon.
Ibangon natin ang Senado, ibangon natin ang Senado. Kayo nga sumisira sa Senado, eh. Yung ginawa ninyong walkout, yan po ang pinakabanban na gagawin ng isang grupo. Magwo-walkout kami. Ikinatalino niyo ba? Yung pagwo-walkout niyo, tumalino ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng kaalaman sa batas nung nag-walkout kayo? O pinamukha niyo lang na hindi namin kasi kayang pangatwiranan yung gusto namin ayon sa debate, kaya walkout na lang kami. Problema kasi alam mo Alan Peter Cayetano, masyado mo silang bini-baby yang minority na yan. Lagi mo silang pinagbibigyan, kahapon pinagbigyan mo sila, pina-withdraw mo kay, Senator Amy. Eh, kung hindi wini-draw nagbotohan kayo. Lagi yung feelings nila, ngayon binabastos na kayo. Winock-outan kayo, yan po ang pinakamalaking pambabastos. Pagwo-walkout ng mga walang alam sa batas. Sinabihan kayo walang alam ka sa batas, nag-walkout kayo. Dinadaan lang naman ni Kiko Pangilinan sa pataas-taas ng boses, eh. Wala namang katwiran, eh. Nung tinanong ka, "Sige, ano ba yung ino-object mo?" Wala naman halos nasabi na ino-object niya. Pero nakapaglitanya na na pinipigilan siya magsalita, nakapaglitanya na na kina-curtail yung kanyang freedom for speech. Pero nung sinabi siya, "Ano ba yung ino-object mo?" Wala naman pala siyang ino-objectan. Lintik na yan. Kung wala kayong alam sa batas at pupunahin kayo ng mga abogado na kayo walang legal background, okey lang sana kung kauupo niyo lang na senador, eh. Nakailang re-eleksyon na kayo, eh. Wala na po kayong dahilan para hindi matuto sa batas. Kung kauupo niyo lang, inaya kayo ng presidente halimbawa na tumakbo ka kasi sikat ka, popular ka, boksingero ka. Eh, puwede niyo pang ikatwiran, eh, actually ayoko naman mag-senador, pinilit lang ako ng presidente o pinilit lang ako ng vice president, eh, kaya ako tumakbo, eh. Pero ang tatagal niyo na sa Senado, eh. Ang tatagal na ninyo, si Erwin Tulfo galing ka na rin sa Kongreso, tapos masasaktan kayo 'pag sinabi kayo walang legal background. Ang katotohanan hindi niyo kaya si Marcoleta, hindi niyo kaya si Cayetano. Magbobotohan na, matatalo kayo, mas pinili pa ninyong mag-walkout kaysa tanggapin ang inyong pagkatalo. Anong pagiging maginoo diyan? Tapos matindi pa yung sinabi mo, Erwin Tulfo. Ang sakit nun sa mga kapwa mo senador. Kaya ka ba kayo nagmamadali? Ano kaya ba kayo nagmamadali? Kaya nananawagan si Alan Peter Cayetano na magbotohan na kayo kasi may katwiran kayo. May katwi may katwiran si Alan Peter Cayetano, may katwiran si Kiko Pangilinan, si Lacson, si ano, narinig na lahat. Ano pang gagawin? Pagkatapos po na maibigay ninyo yung mga katwiran ninyo, magbobotohan na. Alangan namang dahil may katwiran kayo at may katwiran 'tong mga 'to, kaya hayaan na lang natin dahil pare-pareho tayong may katwiran. Puwede ba 'yun?
'Pag may hindi pinagkakasunduan, kahit na anong usapin sa Senado, magbobotohan. Ayaw ninyo, nampu pa. Kuha muna ako ng tubig, nakalimutan kong maghanda ng tubig, eh. Hindi po ako na ano, na nauuhaw lang. Dinala ko na di dinala ko na yung tubig at mukhang marami-rami tayong tubig na iinumin ngayon. Ah, confrontational. Ngayon kung lagi nilang gagawin 'yan, lagi silang magwo-walkout, hayaan mo sila mapahiya. Ang gawin ninyo, eh, eto na lang, Cayetano, hindi ko kasi maintindihan kung bakit ayaw niyong gawin yung panawagan namin. Tigilan niyo na yung kapa-plenary kasi babastusin lang kayo ng mga minority. Hangga't hindi bumabaliktad si Lito Lapid, ano lang 'yan, magwo-walkout lang na magwo-walkout, wala na kayong quorum. Eto na lang ang sabihin ko, mag-imbestiga na lang kayo sa Blue Ribbon Committee. Tutal July pa kayo magsisimula nun, naka-robe kayo na impeachment trial, eh. Habang wala pang impeachment trial, imbestiga na kayo sa Blue Ribbon para matameme na yang mga 'yan. Wala na pong ano, para maiwasan na yung drama-drama na 'yan. Lahat po, alam niyo wala pa po silang pinagtatalunan. Pinagtatalunan pa lang nila kung pag-uusapan ba yung, bagong panukala ni Marcoleta. Hindi pa nga po nasasabi kung ano yung panukala, eh. Hindi pa hindi pa nga po eto ang gusto kong baguhin, wala pa po, eh. Wala pa po dun. Naroon pa lang sa dapat bang pag-usapan yang panukala ni Marcoleta? Anak ng tinapay, kahit ngayon magpanukala si Marcoleta dapat niyong pagpasyahan. Dahil mas makapangyarihan kayo, may mga rules pa kayong kung ako 'yan, ako yung, yung Senate President, sabihin ko, mas mataas tayo sa lahat ng committee. Ano mapag-usapan dito sa plenary mas mataas pa sa pag-uusapan. Kung ni-refer 'yan sa committee, pagpasyahan natin ngayon. Ire-refer ba ulit natin sa committee o pag-uusapan na ngayon? Taasan na ng kamay. 'Pag nag-walkout sila, okey na yun kasi 13 pa rin naman kayo, 'di ba? 12 pa kayo tapos yung nagdeklara si Tito Soto pang-13. Thank you very much kay Dudski na nagsabi na talo kasi sila kaya walkout na lang. Correct. Expect more dramas from minority para pigilan na imbestigasyon sa flood control. Kaya nga, eh, Senator Alan Peter, pagbigyan mo na kami. Okey na 'yan, yang plenary kung ayaw nilang magtino diyan, okey na 'yan. Basta wala kayo sa quorum, 'wag mo na ituloy. Ituloy niyo na lang Blue Ribbon na. 'Pag nag-Blue Ribbon kayo kahit magdamag na 'yan, Blue Ribbon na lang. Araw-araw Blue Ribbon na lang. Titino na yung bansa natin. Bahala na silang maghabol kung paano nila hahabulin yung hindi nila dinadaluhan. Sarap ng tubig. Okey, siguro okey na po 'yan. Puwede na po tayong magdiskusyon ng ibang mga balita, marami po kasi. Tsaka
Tsaka eto yung yun lang ang panawagan namin, mag-Blue Ribbon Committee na kayo. Kung wala kayong magiging quorum diyan sa plenary, kahit mag-isa lang, kahit chairman lang tsaka vice chairman sa Blue Ribbon puwedeng mag-imbestiga, eh. Kaya hindi na maapektuhan 'yan. Okey, eto po yung mga palitan 'no, yung mga aktuwal na sinabi nila narito na po sa Twitter. Sabi ni Marcoleta dahil ang gugulo nga nitong mga kutong lupa, ito ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Eto naman po ang sagot ni Erwin Tulfo, hindi po tama yun na sabihin ng kasama niya ay walang alam sa batas. Hindi na alam niyo po, hindi po hindi po, pinagdedebatehan yung may alam ka ba o wala sa batas. Ipakita niyo na may alam kayo sa batas, hindi po yung, debate ba 'to kung may alam kayo o wala sa batas? Eto yung galit na 'to, 26 ngayon 'no, hindi kami papayag sa ganitong kalokohan. Ano po bang kalokohan yung pinagsasabi mo, Mig Subiri? Anong kalokohan? Alam niyo kung bakit sila rumesbak ng galit kaagad ngayong araw? Simple lang po 'yan, naisahan sila kahapon, 'di ba? Nagwawala sila kahapon, naisahan sila. Yung kagustuhan ang gusto lang naman talaga natin lahat ng nasa oposisyon, yung mga maka-Duterte, ang gusto lang naman natin matuloy ang eleksyon. Akala nila nanalo sila kahapon. Nung umuwi na sila, teka parang nagulangan kami, Kaya dala-dala pa nila yung galit nila kahapon. Kung tutuusin wala naman silang pinagtalunan ngayon. Ni hindi nga nila nasalang yung kay Marcoleta kung ano yung gustong baguhin ni ang problema po diyan, may gustong baguhin si Marcoleta sa rules. Puwede po ba yung plenary ang magbago? Puwedeng-puwede. Actually, kung may pagbabago sa rules, plenary talaga dapat. O ngayon dahil napahiya sila kahapon, naisahan sila kahapon, naisahan sila. Sa madaling salita, rumesbak sila ngayon ng galit na galit na nauwi sa walkout. Pero ang pangit po ng, pagwo-walkout niyo. Ibig sabihin hindi niyo na kayang pangatwiranan yung mga kung ano man yung gusto niyong pangatwiranan. O tapos ngayon magdadaldal sila sa labas na, diyan sila magaling, 'Pag nasa media na sila tsaka nila atakihin yung panukala ni Marcoleta. Dapat hinayaan niyong magpanukala si Marcoleta tapos atakihin niyo. Ngayon si Sherwin Gatchalian nagsasalita na sa media. Yung teleconference ginawa yun kasi may pandemya, wala namang pandemya ngayon, bakit natin babaguhin? Dapat yan ang sinabi mo kanina, hindi ka nag-walkout. Nag-walkout ka, Anong klase ka tapos gusto mo maging Senate President? Anong klaseng Senate President yun? Gusto niyong ibangon kanyo yung dignidad ng Senado? Oh, may gusto ka palang sabihin, gusto mo palang kontrahin yung panukala ni Marcoleta, 'Di ba ganyan ang demokrasya? Magtalo kayo, may proposal ako, kontrahin mo, magtalo tayo. Pagkatapos 'pag hindi tayo nagkasundo, dadaanin sa botohan. Yan ang demokrasya. Hindi yung dalawa tayong masusunod, isa lang ang dapat masunod. Kaya nga nagbobotohan, Rule of majority. Ilinaw ko lang po,
What is the meaning of democracy? Democracy is rule of majority. Pero bago maging rule of majority, pakinggan mo rin muna minority. Magtalo kayo. Gusto ninyo demokrasya, rule of minority? Magtalo kayo, may katwiran naman pala kayo, eh. Oh, tapos eto nag-uusap na sila, meron na silang dialogue ngayon, eh. Narinig niyo ba 'to sa kanila kanina? Hindi naman sila nagsasalita, si Sherwin Gatchalian di ka naman nagsasalita, eh. Tapos ngayon magsasalita ka sa media na, "Wala namang pandemya." Dapat sinabi mo 'yan. Tapos gusto mo pa maging Senate President? 'Pag Senate President ka na, saan ka magsasalita? Sa labas na naman ng Senado? Magwo-walkout ka para sa magsalita sa media? Pare-pareho lang sila, eh. Alam niyo kung bakit pare-pareho? Tatapatin ko na kayo, ganyan talaga ang mga tao. Uy, Astrid Elia, maraming salamat sa ₱10. Ang 11 ay na-onsehan kahapon at mag-11 yan ulit. Correct, kaya nga, eh. Oh, tsaka nila kokontrahin si Marcoleta sa iba't ibang media. Wala, hindi nakaharap si Marcoleta. Anong tawag dun sa mga gano'n? Oh, ito naman sinabi ni Ray Ontiveros, "Walang national emergency, walang force majeure, wala silang quorum, subukan nila ituloy ang pag-amyenda sa rules." Kita mo? Ang tatapang niyo pa, pati quorum, walang quorum. Kaya nawalan ng quorum kasi nag-walkout kayo. Hindi niyo puwedeng ikatwiran na walang quorum. Kung hindi kayo nag-walkout, 'di ba may quorum? Wala pala wala pala kayo, eh. Okey, punta tayo sa iba pa. Eto po, inismeran 'no, ismid talaga yung umismid si BBM, Noel, nag-react ang pangulo, 'yan. Inismeran lang ng paratang ni Manang Aimee. Tinatanong siya sa Noel, alam po ninyo, ano man ang sabihin ninyo na wala namang Noel, wala namang, charter change na pinag-usapan, wala namang patungo dun, siyempre sasaluhin nila 'yan, si Auntie Claire sabihin, "Wala namang pinag-uusapan na no election." Proud pa rin kami na ni-raise yan ni Manang Aimee kasi ngayon minority, majority, nakakahiya ng bawiin 'yan. Sa totoo lang, nagsalita kayong lahat sa pagbibida-bidan niyo na ayaw niyo ng tiyatsa lahat, matutuloy ang eleksyon, nakakahiya na. 'Yun lang naman ang gusto namin, mapahiya kayo sa sarili niyong salita at pangatawanan ninyo na walang charter change para hindi matuloy ang eleksyon. Yung plano niyo na Noel, napahiya, nawala dahil sa pagbibida-bida niyo. Ipapaalala kasi namin 'yan sa inyo, eh. Nagbida-bida pa kayo na hindi kayo naniniwala sa charter change, tapos isusulong niyo ang charter change. Sinabi na nga namin nag-meeting na si Soto, umamin na nga si Soto, humabol pa si Ping Lacson na nag-meeting sila tungkol sa tiyatsa, sa Soler, tapos sasabihin niyo walang usapan, ginugoyo kayo ng dalawa, eh. Gawain ba ng presidente ang mismid? Senator Joel Villanueva kakasuhan din ng Office of the Ombudsman ng plunder. Sana yung kinakasuhan ng plunder yung mga magnanakaw din 'no? Ang dami po, alam po ninyo nung pumutok po 'tong, flood control, fiasco na 'to, flood control issues, ang dami pong nagsasabi na mga congressman ang, involved diyan.
So far, wala tayong congressman na naririnig na kakasuhan ng ombudsman. Panay yung mga kalaban sa pulitika na nasa Senado. Eto yung mga ilang sagutan kanina. Senator Risa Ontiveros, ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta. Tandaan niyo yung termino ha, gustong talakayin. So hindi pa natatalakay. Umaariba na sila ng butaktak. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta ang pinamudmod ni Senate President Cayetano sa atin. Bagong mosyon po siya. So bago daw yung mosyon na yun. Sabi ni Marcoleta, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong background dito, kaya sinasabi ko dito, hindi po bagong mosyon ito. Sumasagot pa rin naman si Marcoleta. Kinantsawan niya lang, pinamukha niya lang kay Risa Ontiveros na wala ka kasing background sa ano, ang tagal-tagal mo ng senador. Tama naman yun, wala siyang background, pero matagal na siyang senador, dapat marunong na siya. Karil, thank you very much sa $5. Mamaya pupunta tayo riyan. Senator Erwin Tulfo, ad hominem. Salita kayo ng salita ng ad hominem, ad hominem. Hindi po ad hominem yun. Talagang wala kayong background sa politics. Ang kurso nyo ba ano? Political science? Prelo ba ang kurso nyo? Kung hindi prelo yung kurso nyo, totoo yung sinasabi ni Marcoleta, nasasaktan lang kayo. Eh kung masasakitin pala kayo, alam nyo, hindi naman kayo pinilit diyan, eh, nagkusa kayong tumakbo. Nasasaktan pala kayo, dapat tuloy-tuloy niyo na lang yung programa niyo sa radyo, marami pa kayong natutulungan. Hindi po tama yun na sasabihin yung kasama niya ay walang alam sa batas. Tama yun. Hmm, kung ako senador yun din sasabihin ko sa mga madadaldal, eh. Ang daldal-daldal mo, wala ka namang alam sa batas. Ilan na po ang nagpahiya diyan kay Risa Ontiveros? Si Tatay Digong din 'di ba sinabihan niyan? Si Tatay Digong ba nagsabi diyan na siya ba si Tatay Digong 'yun 'no, o si Cayetano, yung nagsabi na wala kang gano'n po talaga yung tendency. Kung ako po magaling sa history at may makikipagtalo sa akin tungkol sa history, sasabihan ko din, "Wala ka namang alam sa history, makikipagtalo ka sa akin sa history, masasaktan ako." Mag-aral ka ng history, gano'n lang 'yun. Gano'n din po sa batas. Wala naman kayong alam sa batas, nagsenador kayo. 'Pag sinabing wala kayong alam, nasasaktan kayo. Alam niyo yung script nila? Ang script po nila yung kinokontrol sila ng Senado, rene-railroad, hindi sila pinagsasalita. Putang yan si Kiko, yan lang ang taong hindi pinagsasalita na ang dal-dal-dal-dal. Wala namang mahusay na argumento yan, eh, dinadaan lang sa sigaw at panlalaki ng mata. Hindi po puwedeng pagsabayin yung mata at sigaw. Merong gumamit ng mata na napaka-effective, si Ginggona, yung naging Vice President. Alam niyo sinabi niya, "I accuse!" Pinandilatan niya ng mata. Yun lang ang sinabi niya. Di mo na kinakailangang paliwanag na mahaba. Sa mga matatalinong tao, hindi po kinakailangan paligoy-ligoy. 'Pag sinabing wala kayong alam sa batas, wala kayong alam sa batas, tapos. Magsumikap kayo, magbasa kayo ng batas.
Alam mo kung bakit ko nasasabi 'to, Senator Erwin Tulfo? Ikaw yung nagsalita na, "Sometimes we have to bend the law." Never mo ibe-bend ang law. 'Pag ganyan ang kaisipan, ibe-bend nila yung law para sila masunod. At ang resulta po ng lahat ng ito, bagsak na naman si BBM, -15. Nung November, huli po nito kasi by quarter yata 'tong ano, 'tong SWS. Nung huli po, -5, -3. Ngayon po -15 na. Tapos Duterte pa rin ang may kasalanan kay Auntie Claire. O anong katwiran nila? Hindi lang naman SWS ang survey. Hindi nga SWS lang ang survey, Pulse Asia. Pagdating po ng Pulse Asia, negative rin 'yan. Pero very positive sa OctaArts. Ang tanong, sino ba naniniwala sa OctaArts? Kayo lang naman naniniwala sa OctaArts, eh. Alam namin dancer lang yang mga 'yan, eh, ngayon pinaniniwalaan niyo na. Kasi mataas yung inyong ano, pustahan tayo. Hindi na magtatagal yung OctaArts na 'yan sa survey-survey. Magastos po ang magpa-survey. Paano ka mag-exist kung wala na nagtitiwala sa'yo? 'Pag na-realize po ng mga taong nagbabayad para magka-survey yang OctaArts, hindi naman pinaniniwalaan na 'tong Okta na 'to, magsasara na 'yan kasi wala na, hanap buhay 'yan, eh, 'pag walang tumatangkilik sa'yo. O kaya po, ang SWS po tsaka Pulse Asia, in fairness sa kanila, talagang pinangangalagaan nila yung kanilang survey company. Mag-blue ribbon ka na kasi at ito po ang napakagandang paliwanag ni Kiko Pangilinan kung ano dapat ang gawin ng mga minority. 'Di lang nagustuhan yung sinabi, nag-walkout agad ang minority, mag-resign na lang kayo, sayang lang ang pasahod sa inyo. Nyahaha, meow, meow. Resign na lang kayo. Uy, ang taas po, ang 1,600 po tayo mga kapatid. Pero ang ating pong likers 556 lang. Baka gusto niyo naman mag-likes. Mag-likes lang po kayo. 'Wag po kayong mahiya. Meow, meow. Ah, Senado, may sinasabi yung boss niyo. Hindi ko alam boss niyo pala si Asidre. Dapat pangunahan ng Senado ang pagtutok ng publiko sa ebidensya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Kung ano-anong conspiracy theory ang inaatupag, oh. May magulo na nga kayo sa Senado, pakikialaman pa kayo ni Asidre. Panginoong Asidre, ano po ang gusto niyong ipagawa sa mga senador? Ang challenge namin sa Senado, with all due respect, mga kaibigan namin sa Senado, is dapat sana nakatuon na lang yung atensyon natin dun sa facts, yung mga mangyayari sa impeachment trial. Kasi yun naman dapat ang kailangan nating resolbahin sa ngayon. With all due respect sa'yo, Panginoong Asidre, huwag kang makialam sa Senado. Yung impeachment, isa lang sa trabaho yan ng Senado. Ang pangunahing trabaho ng Senado, mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee dahil yan ang pinakamalaking problema. Kung kayo sa Kongreso, pinakamalaki yung problema, wag makatakbo si VP Sara. Ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, yung mga magnanakaw sa Blue Ribbon. Ang pinakamalaking problema ni Badong, 1,600 tayo, 600 lang nag-likes. Kaya 1,000 pa po ang hindi nagla-likes. Mag-likes po kayo.
Uy, walang kantyawan ng batok. Mamaya maitim na rin ang batok. Hoy, asidre, dapat daw nakatutok na raw, inuutusan na kayo ng Panginoon yung si asidre. Tutok lang daw kayo sa impeachment, asidre. Iba yung Senado, iba yung Kongreso. Kung kayo lahat nakatutok sa impeachment, ibahin niyo yung Senado. Tinututukan nila dapat yung problema ng Pilipinas. Dapat nga kayo din, eh, kaya lang talagang wala tayong magagawa sa mga utak niyo. Hindi naman mananalo yung amo mo. Kahit hindi tumakbo si VP Sara, hindi rin naman mananalo amo mo. Ikaw talaga, Sidre. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong